Sinisilip na rin ng ICI Technical Working Group ang posibleng pagbawi sa ari-arian ng mahigit 100 tao at 300 korporasyon na iniuugnay sa ghost at maanumalyang flood control projects. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda. Kasabay ng sunod-sunod na kaso, pati na rin pagpapakulong sa mga sangkot sa mga maanumalyang proyekto kontra baha sa Pilipinas ay ang pagbawi rin sa mga ari-arian ng mga ito. Nitong pagpasok lang ng taon, 8 na mga sasakyan na nakadikit sa pangalan ni dating Ako Bicol Representative Zaldico ang napasakamay ng gobyerno. Pawang luxury cars sa mga ito na umaabot ang mga presyo sa halos 150 million pesos. Bukod kay Ko, nakamonitor na rin ang ICI Technical Working Group o TWG sa iba pang individual at korporasyon na sangkot sa flood control projects. Sa uli nilang pulong, inilatag umano nila ang mga pangalan na target nilang i-monitor. Around 140 individuals and 300 corporations na tinitingnan namin, and we're looking at the assets of all these individuals and corporations. Ilan dun, sir? Ano yung mga bigati ng mga corporations na... The usual suspects, the ones that were filed na sa ombudsman na kaso. So we have Wawa, we have Misibis Bay Corporations, all the corporations of Zaldico, the top 15 corporations that were mentioned by the President. So basically yun yung ano. But again, I think the order of battle would focus on sa mga ghost projects talaga. Kabilang rin sa sisilipin nila ang nakakulong na ngayon na opisyal ng DPWH na si Bryce Hernandez. Kahit ang ari-arian ni na Henry Alcantara at ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ay bubusisiin ng TWG. Posible naman umanong mas palitin pa ang numero ng tatargetin nilang pangalan kung saan tututukan nila ang pagbawi ng mga ari-arian sa mga individual na dikit sa mga ghost flood control projects. Nasa proseso na rin daw ang paglalakad para sa pagsusubasta sa mga mamahaling sasakyan na nasa kustodiya ng pamahalaan. Pero pagdilinaw ni Paraiso, Again, I think the bigger part of the job of the TWG is preservation ng assets na to. Hindi yung pagbebenta kagad ng mga sasakyan ng mga to o yung mga assets na to. But to preserve them just in case magkaroon ng judgment against these individuals and corporations, meron tayong ma-execute on mga properties. tiniyak naman nila na papabilisin pa ang mga proseso sa pagbawi ng mga ari-arian na posibleng mula sa kaban ng bayan. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.